Maganda na aming linang. Lahat ng pilapil inayos at pinataas. Pinalapad para sakaling magkaulanan at may mga dadaan. O edi madadaanan ng maayos. Pinaganda talaga yan. Pero maganda rin ang gastos niyan. Hindi biro ang gastos sa mga ganyan. Diyos ko po, kita nyo yung mga nagtatrabaho na yan. Hindi naman totally silang trabaho. Kumbaga, pinagtutulungan nila paano maaayos, mapapaganda pa lalo ang aming palay. O, kita nyo sa kainitan, o. Kainitang tapat. Sila ay sasabog o nag-i-spray ng gamot para sa kuhol o sa suso. Para hindi pinapatay o sinisira ng mga kuhol ang palay. Ayan, oh. Kita nyo ba yan? Tapos ang palay mabibili lang sa murang halaga. Diyos ko ba naman. Isipin nyo ba naman yan, mga negosyante ng palay, maawa naman kayo sa mga magsasakang yan. Diyos ko, ang puhunan, ang gamot, ang pagpapatrabaho. Abay, hindi biro ang gastos. Halos wala pa sa kalahati ng pinuhunan ang nababawi pag nagbebentahan na ng palay. Isipin nyo naman yan, mga negosyante ng palay, kayong mga bumibili, huwag nyo naman ba nabarat at nakakaawa. Magkano ang kilo ng bigas sa merkado? Isipin nyo yan, napakataas, mababa na ang 48. O, tapos ang palay mabibili lang ng 7, 8, mataas na ang 10. Isipin nyo naman yan, pero ang gamot, ang pagpapatrabaho, alangan naman libre yan, hindi libre yan. Binabayaran din naming mga magsasakayan. Maigit nandyan si Paring Victor, ayun, yung nasa malayo na yun. O, kahit papano, siyempre meron din yan, every pag-anihan, at siya ang may pakana niyan, napapaganda ang linang, hindi pwedeng mawalan yan. Siyempre may hanap buhay. Ayan ang pinakahanap buhay niya rito. At unang-una may pamilya yan na binubuhay. Pwede bang malibre yan? Siyempre hindi. Sana yan man lang maisip ng mga namumuhunan o namimili ng palay. Maawa naman. Huwag naman masyadong binabarat o binababaan ng presyo. Nakakaawa kaming mga farmers.